I'm following Jesus, one step at a time. I live for the moment in His love divine. I think of tomorrow, just live for today. I'm following Jesus each step of the way. The pathway is narrow. The pathway is narrow, but He leads me on. Do you believe it, mga kapatid? I walk in His shadow. My fears are all gone. Amen and amen. My spirit grows stronger each moment, each day. For Jesus is leading each step of the way. Let's sing the first stanza once again. I am following Jesus. Brother Buboy, God bless you. One step at a time. I live for the moment in His love divine. Why think of tomorrow? Just live for today. Just live for today. Amen. I'm following Jesus each step of the way. Amen and amen. Amen. Yan bang ating ginagawa sa bawat araw, mga kapatid? It's step of the way. I'm following Jesus. Siya lang ang ating sinusundan, wala nang iba, mga kapatid. Dahil kung siya ang ating susundan, hindi tayo madadapa, hindi tayo maliligaw. Dahil siya ang liwanag, amen? Hallelujah, ng ating daraanan. Siya ang patuloy na naglilid sa atin sa bawat sandali ng ating mga buhay. It's step of the way. Hallelujah. And that's why I believe ang ating mga espiritu ay patuloy na pinapalakas ng ating Panginoon. Araw-araw, mga kapatid, I believe habang ang Panginoon ay nalalapit na ang kanyang pagbabalik, I believe ang ating pananampalataya ay ganon, from faith to faith. Amen. Hallelujah. Ito'y patuloy na pinapalago ng ating Panginoon. Ang ating mga pag-ibig sa Kanya ay patuloy na, hallelujah, pinapalalim pa ng pinalalim. It's step of the way. Hallelujah. I believe may ginagawa ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Buhay ba ang Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid? Amen. Ang Diyos ay kailanman hindi patay. Ang ating pananampalataya ay buhay na buhay. Amen? Katulad ng mga pangangaral na ating mga naririnig na patuloy ang Diyos nagpapaalala sa atin, mga kapatid. Nag-i-encourage sa atin na tayo lumakad sa pananampalataya. At hindi lang hanggang sa pananampalataya, kundi, hallelujah, ma-realize natin, gawin natin, dapat may gawa ang pananampalataya. Dahil kung ang pananampalataya walang gawa, ito'y baog, patay sa harapan ng ating Panginoon. But I believe ang ating pananampalataya ay patuloy na lumalago, dinadagdagan pa ng Panginoon at patuloy na gumagawa sa buhay natin. Tayo manalangin sa gabing ito. Pagpalang Diyos, mahabaging Ama, muli kaming dumudulog at nagpapakumbaba sa iyong presensya sa mga sandaling ito. Kinikilala na ikaw lang ang dakila, kinikilala na ikaw lang ang mataas, kinikilala na ikaw lang ang Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Ang hari ng mga hari. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos, hallelujah, na aming nakilala, na dakila at makapangyarihan. Sa iyo kami muli, Lord, hallelujah. Nagpapakumbaba sa mga sandaling ito, hallelujah.
Inaamin sa aming mga sarili, O Diyos, na kami mga alabok lang sa iyong paningin. Hallelujah, walang halaga. Pero binigyan mo ng halaga, O Diyos. Hallelujah, purihin ka sa gabing ito. Napakainam na sandali, O Diyos. Hallelujah, na mamalagi sa iyong presensya. Mamalagi sa iyong trono ng biyaya, Panginoong Diyos. Hallelujah. Mamalagi sa iyong mga salita, O Diyos. Ito lamang ang aming kagalakan, wala nang iba, O Diyos. Dahil dito mo kami patuloy na pinapalakas, patuloy ang aming pag-asa ay patuloy na nabubuhay sa iyong presensya, Panginoon. Patuloy na nagpapatuloy dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Kahit sa kabila ng mga kawalan, sa kabila ng mga pag-alinlangan ng sanlibutan, maaring maraming mga troubles na aming mga nakikita, Panginoong Diyos. Pero salamat, hallelujah, ikaw ang patuloy na nagpapalakas sa amin, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan sa buhay namin, O Diyos. Ang kagalakan ay hindi may bibigay ng sanlibutan. Ang kapayapaan na kailanman hindi may bibigay ng sanlibutan. Ito'y ikaw lamang ang makapagbibigay nito. Pag ikaw ang nagbigay, Panginoon, hallelujah. Ito'y walang kaparis, walang katulad na kapayapaan, O Diyos. Ito'y totoo na kapayapaan. Hallelujah. That's why payapa kami kahit, hallelujah, ang mundo ay magulo na, ang aming mga paligid ay magulo na. Madilim na, Lord, napakasama na ng aming nakikita sa bawat sandali sa buong mundong ito, Diyos. Hallelujah, napakasama ng mga tao dahil ito'y hinula mo sa huling panahon, O Diyos, na magiging mapanganib ang aming panahon. Hallelujah. Nasa dulo na kami ng panahon, O Diyos. Nasa dulo na kami ng malapit ng wakasan ng lahat ng mga bagay. Hallelujah. Tupukin ang lahat ng mga bagay. Hallelujah. At wala nang ibang matitira pa kundi sa mamagitan lamang ng iyong salita. Ang iyong salita lamang na mananatili kailanman. Heaven and earth will pass away, but your word shall never pass away. That's why dito kami nananalig, dito namin inaangkor ang aming pananampalataya, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na kailanman hindi magbabago kailanman. Hallelujah. And that's why, Lord, sa gabing ito, patuloy kaming, hallelujah, lumalapit sa iyong mga salita. Hallelujah, sa iyong presensya. Minsan pa sa mga sandaling ito, patuloy na inihiling ang iyong patuloy na gabay, ang patuloy mong pangungusap, patuloy na pagtuturo mo sa amin, O Diyos. Patuloy na magpapalakas ng aming pananampalataya, magdadagdag pa ng aming pananampalataya sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, O Diyos. Hallelujah. Dahil sa iyong salita lamang kami, Panginoong Diyos, na nagkakaroon ng katiyakan, hallelujah, ng ibayong lakas upang harapin ang bukas, Panginoong Diyos, upang harapin ang bawat sandali ng aming mga buhay. Dahil kailanman hindi kami, kung sa aming sarili lamang, Panginoon, hindi kami makakatayo ng lubusan sa aming panahon. Maaring isa kami sa magkakaroon ng kalumbayan, isa kami sa mga taong walang pananampalataya sa huling panahong ito, Diyos, hallelujah, na nagpapanik sa mga bagay na nangyayari, hallelujah, at mga mangyayari pa, hallelujah, na iyong ipahihintulot, Panginoong Diyos, na ito'y nakasulat din naman, hallelujah, na darating sa huling panahon, hallelujah, ang mga troubles, hallelujah, sa aming harapan. Pero salamat, ikaw ay nagsabi na yung ginapi na ang sanlibutan. Magalak kami dahil ginapi mo na ang sanlibutan, Panginoon. Purihin ka. And that's why, Lord, kung ginapi mo na ang sanlibutan, kasama kami, Lord, na magtatagumpay. Hallelujah, dahil tiyak namin, hallelujah, mayroon kaming karanasan sa iyong salita. Hallelujah, mayroon kaming karanasan na ipinanganak na muli sa iyong kaharian, O Diyos. O, purihin ka, Panginoon. That's why hindi na kami taga-sanlibutan, hallelujah, kundi, Lord, kami taga-langit. And that's why kami lamang ay naglalakbay sa sanlibutang ito, Diyos, pansamantala. Hallelujah. At kami, isang araw, kami dadalhin mo, Panginoong Diyos, sa isang lugar kung saan iyong hinanda sa iyong iglesia, Panginoong Diyos. Kung saan makakapiling ka na namin ng lubusan at doon, hallelujah, ay aming malulubos ang aming tagumpay.
malulubos ang aming kagalakan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapakilala sa amin na walang ibang kami dapat, hallelujah, lapitan, kundi ang iyong mga salita at mga pangako lamang. Sa iyo kami, O Diyos, hallelujah, mananampalataya, maninindigan, isasandig ang aming tiwala sa iyo lamang, Panginoong Diyos, at hindi mag-alinlangan. Hallelujah, na ikaw ay patuloy, O Diyos, magpapalakas at patuloy, O Diyos, magdadagdag pa, hallelujah, ng mga karunungan, wisdom and knowledge sa amin upang matutunan pa ang mga maraming bagay sa iyong mga salita, O Diyos. Kaya't Lord, pagpalain mo kami muli sa gabing ito at hayaan mo iyong banal na Espiritong siyang manguna sa gabing ito at hayaan mong ang bawat isa, O Diyos, ay patuloy na palakasin sa mga sandaling ito, O Diyos. At umaasa at sumasampalataya na sa iyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sa iyo kami, kinumpleto mo, Panginoon, kaya't sumasampalataya kami. Meron kang linaan muli sa gabing ito, Lord, na pagkain sa aming mga kaluluwa. Hallelujah! Upang magpalakas, hallelujah, sa aming mga pananampalataya, upang kami magpatuloy, hallelujah, sa hakbangin na iyong ninagay sa aming harapan, O Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya ito nga po ang aming dalangin, pasasalamat, hallelujah, sa gabing ito, hallelujah, at pagdakila sa iyong dakilang pangalan, pagsamba sa iyo, Diyos, ang aming ilalaan, ang patuloy na ibabalik sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Hallelujah. Umaasa at sumasampalataya na meron ka ng nilaan ng mga pagpapalang makalangit sa mga sandaling ito. Ito po ang aming kahilingan at panalangin sa natanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Bago tayo po ay tayo magbuklat ng ating banal na kasulatan. Praise God. Buksan natin muli ang James. Dito rin tayo kukuha ngayon sa gabing ito ng ating pag-usapan. Isang pinagpalang gabi sa lahat. Lahat po ba ay masaya sa gabing ito, mga kapatid? Hallelujah. Kung tayo masaya, ay enjoy natin ang ating fellowship. Hallelujah. Enjoy natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa mga sandaling ito. Basahin natin sa James chapter 5. James chapter 5. Okay. Kung nakita nyo na, samahan nyo ako sa pagbasa. Sabi rito. Okay? James chapter 5, verse 13. Basahin ko sa ibang salin para mas maunawaan natin ang 13. Sabi rito. Is anyone among you in trouble? He should pray. Is any happy or merry? He should sing songs. Is anyone among you sick? He should call for the elders of the church, and they should pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith, verse 15, will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, they will be forgiven him. Verse 16, confess your faults to one another and pray for one another that you may be healed. The righteous man's prayer at work is very powerful. Amen. Everybody say amen to the word of the Lord. God bless you all. Tayo po ay maupo na, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa gabing ito sa isang napakainam na pagkakataon muli na tayo'y magkatipon sa ilalim ng presensya ng Panginoon. Praise God. Salamat sa pagkakataon na muli ay makabahagi upang magbigay ng ilang encouragement sa mga salita ng Diyos sa mga sandaling ito.
Dahil kailangan talaga natin ang mga encouragement ng mga salita ng Diyos, lalong-lalo na sa panahong ganito, mga kapatid. Amen? Lalong-lalo na sa panahon na nakikita natin na may mga bagay na nangyayari na hindi natin inakala na mangyayari sa huling panahon. Dahil ito rin naman ay nakasulat at patuloy tayong sinasabihan o patuloy na tinuturuan ng salita ng Diyos na tayo maging mapagmasid. Be watchful and be prayerful, mga kapatid, sa huling panahong ito. Kaya napakainam ang mga encouragement ng mga salita ng Diyos sa mga nakaraang mga pangungusap niya sa ating mga buhay, kung saan ay patuloy tayong ina-encourage na ganitong mga pagkakataon ay hindi pangkaraniwan para sa atin. Totoo ba yan, mga kapatid? I believe na mayroong ginagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan sa tuwing tayo nagkakatipon, sama-samang nananalangin at ipinagkakatiwala ang ating mga pangangailangan sa dakilang Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating mga pangangailangan. At siya ay laging bukas ang kanyang tenga na makinig sa ating mga panalangin, mga kapatid. And I believe lagi siyang dumirinig ng ating mga panalangin. Sumasampalataya ba kayo na marami na tayong panalangin na dininig ng ating Panginoon? Kaya kung marami ng panalangin na dininig ang Diyos sa mga buhay natin, marami na tayong karanasan, why not na tayo lumapit lagi? Patuloy pa tayong lumapit sa Panginoon. Amen? At ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan. At ipagkatiwala ang bukas. Dahil hindi natin alam ang bukas. Ang Diyos lamang nakakalam ng bukas, mga kapatid. Amen? Kaya napakahalaga na ipagkatiwala natin sa Kanya ang bukas. At hayaan natin ang bukas ang siyang mag-aalala sa Kanyang sarili. Dahil meron tayong Diyos na masigit na nagkikare sa ating mga buhay, nagmamalasakit. At alam niya ang Kanyang ginagawa sa ating mga buhay, mga kapatid. And that's why napakainam na mabuhay na may kapayapaan sa huling panahong ito kahit na nagtataasan na mga bilihin, patuloy nang magtataasan at ang gasolina ay talagang hindi na mapigilan. Ang diesel ay napakataas na. Noon ay ang diesel ang siyang mura, ngayon ay bakit ang diesel ngayon ang siyang pinakamahal? Halos doble na ang presyo, mga kapatid. At I believe ang lahat ng ito ay hindi aksidente, mga kapatid, na nangyayari sa ating harapan. May laging layunin ng Diyos. Amen? Laging may purpose ang Diyos, mga kapatid. Amen? Ang lahat ng kalagayan natin, lalong-lalo na mga believers sa huling panahon, ay alam ng Diyos ang ating mga kalagayan. Amen? And that's why ang mga salita ng Diyos ay laging nagpapaalala sa atin na anuman ang ating kalagayan ay laging magpasalamat sa Diyos. Tinuruan tayo ng Diyos na laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Amen? Dahil ito'y kalooban ng Diyos sa atin, concerning us, mga batid. Dahil I believe merong ginagawang Diyos, I believe may patuloy na ginagawang Diyos upang mas lalo pa tayong lumapit sa Diyos, mga batid. At ipagkatiwala sa Kanya at ang ating pananampalataya patuloy pang lumago, palakasin ng Panginoon ang ating pananampalataya sa huling panahong ito. At sabi nga ng mga pangusap, hindi lang hanggang pananampalataya, kundi makita ang realization sa ating mga buhay. Realidad na ang pananampalataya ay buhay at makapangyarihan na may ginagawa sa buhay natin. Humahakbang ang pananampalataya, buhay ang pananampalataya, and that's why kumikilos ang pananampalataya. Amen? Hindi lang tayo tagapakinig, kundi a doer of the word. Tagagawa din naman ng mga salita ng Diyos upang hindi natin dayain ang ating mga sarili. Amen? And I believe walang mga mandaraya ng mga anak ng Diyos. Mga tapat. Amen?
Mga tapat ang mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At ang Diyos natin ay laging nagtatapat, mga kapatid. Sometimes, maraming hindi nagtatapat, sabi nga, pero ang Diyos ay patuloy na magtatapat sa atin. So, anong pipiliin natin, mga kapatid, upang ang lubos ang Diyos na magpala sa atin, pipiliin natin na maging matapat din. Amen? Sabi ng mga pangungusap, napakainam dahil naroon I believe, ang mga higit pang mga pagpapala na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay sa huling panahon ito. Ang integrity ay dapat hindi mawala sa buhay natin kahit anong maraming pressure sa buhay na ito, mga batid. Amen? Yes! Yung integridad ng mga salita ng Diyos na ating tinanggap ay dapat hindi mabahiran ng anumang mga bagay na pag-alinlangan sa mundong ito, kundi tumayo tayong may integridad sa biyaya ng Diyos. Kahit maraming mga pangailangan, I believe hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Laging nariyan ng Diyos, back up natin sa lahat ng mga bagay, sa ating mga pangailangan. You see? At minsan, pag ako ay bumabiyahe, lagi kong inisip noon, ay halos na doble ang ating gastos. Kapatid, pero hindi nadadagdagan. Parang yung income natin ay ganun pa rin ang ganun. Kung hindi tayo, sabi nga nila, patuloy na magsisikap. Yung iba nga, binabawi na lang sa pag-OT. OT, di ba? Para madagdagan sa mga nagtatrabaho, sa mga kumpanya, para madagdagan ang mga income. Magsikap, mag-OT. Pero purihin ang Panginoon na yung pangako ko sa Panginoon na hindi dapat mahadlangan ang gawain, ay andyan pa rin ang Panginoon, hindi nagkulang kailanman, mga kapatid. Kahit na hindi tayo mag-OT dahil para sa gawain ng Panginoon, hindi sa ating sarili, kundi ito'y biyaya ng Diyos na ipinakita sa atin, ay may sapat na biyaya ang Diyos upang katagpuin tayo sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. Huwag lang natin makakompromiso ang salita ng Diyos. Ang pagkatawag natin sa harapan ng Panginoon ay maingatan natin, mga kapatid. Huwag tayo masilipan ng kaaway. Amen? Na kahit na panahon na ng gawain ay nandun pa rin tayo nagkukumahog. At meron tayong tungkulin sa harapan ng ating Panginoon. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Amen? Kundi sikapin natin sa biyaya ng Diyos. Magpatuloy sa kalakasan na binigay ng Diyos, sikapin natin, hallelujah, na maglingkod sa Panginoon na may katapatan sa Kanyang harapan. And I believe may magagawang Diyos sa ating mga pangangailangan. So itong panahon na dapat tayong laging maglumagak, mga kapatid, sa pananalangin sa Panginoon. Amen po ba? Sa ating mga tahanan, kung meron tayong mga spare time na manalangin, ay wag po nating sayangin ng mga pagkakataon. Redeeming the time, for the days are evil. Amen? Dahil ang kaaway hindi tumitigil. Lagi niyang inaalis ang ating mga focus sa paglilingkod sa Panginoon. Inaalis ang ating time sa paglilingkod sa Panginoon. That's why mayroong pangungusap ang Diyos, redeeming the time. Amen? Huwag natin sayangin ang mga oras sa ating panahon. Kung may pagkakataon, hallelujah, magbulay-bulay tayo sa mga gawa ng Diyos sa buhay natin. At isang tabi ang mga walang kabuluhan ng mga bagay. Hallelujah. At parang tayo sa presensya ng ating Panginoon. And I believe mahigit pang gagawin ng Diyos sa ating mabuhay, sa ating kalagitnaan, sa ating pananampalataya, sa ating gawain, mga kapatid. Kung higit natin i-priority ang bawat sandali sa buhay natin. Yes, may mga dahilan tayo sa iba, alam ng Diyos yan. Naintindihan ng Diyos yan. And I believe sa may mga ganun, mayroon silang kauhawan na patuloy na ma-please ang ating Diyos. Hallelujah, sa mga pagkakataon ng mga darating. Amen. And so andun na yung kanilang mga prayers, I believe. Amen. Na palayain sila ng Diyos. Palayain tayo ng Panginoon na higit, na huwag masyadong mabalisa sa ating panahon. Amen. Huwag masyadong mabalisa. Dahil isang araw, mapatid,
ito yung maglalayo talaga sa ilang mananampalataya, ilang mananampalataya sa huling panahon. At ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay manlalamig dahil sa mga cares of this life. Pero I believe tinuruan tayo ng Diyos na itiwala ang ating buhay sa Kanya na tumawag sa atin sa pananampalatayang ito na mahigit siyang magagawa sa ating mga buhay. Amen. So itong panahon na dapat nating lagak ang ating buhay sa pananalangin. Kaya nga ang ating teksto rito ay napakainam, mga kapatid, na ito'y paalala sa ating panahon in good times and in bad times. Ay napahalaga na andun pa rin ang kagalakan, pananalangin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sa ating binasa, diba? Kung ating titignan ang context na ating binasa, pero sa gabing ito, nais kong pag-usapan yung lagi na nating naririnig at laging na bukang bibig natin, mga kapatid. Praise God. Na ang maningas na panalangin ng isang manuwid ay malaki ang nagagawa. O malaki ang nagagawa at ito'y makapangyarihan. Effective and powerful, mga kapatid, ang panalangin ng isang matuwid na mga anak ng Diyos. Sumasampalataya ba kayo sa gabing ito, mga kapatid, na malaki ang nagagawa ng panalangin ng matuwid? Hindi lang malaki ang nagagawa, kung hindi ito'y effective at makapangyarihan. Amen. Kaya pinamagatan ko, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kinuha ko sa isang salin ng ISB. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sa Tagalog, kung yung babasahin doon ay malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Praise God. Pero kung isasalin natin yung sa Tagalog ang ating pamagat, ang panalangin ng matuwid na tao ay makapangyarihan at malaki ang nagagawa. Praise God. Sumasampalataya ba kayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Sino ang mga matuwid sa harapan ng Panginoon sa mga sandaling ito? I believe hindi sa ating sarili ito. Meron lamang isang matuwid. And I believe wala kahit isa na matuwid. Yan ay nasusulat, mga kapatid, sa Romans. Makikita natin yan sa chapter 3, verse 10. Andun yan na wala kahit isa na matuwid. Amen? Pero salamat. Dahil sa isa, nakapasok ang kasalanan, nakapasok ang hindi matuwid. Pero dahil din sa isa, praise God, ay nakapasok ang katuwiran, ang katuwiran ng ating Diyos sa mamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang ating sinampalatayan niyan, mga kapatid, sa mamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus ay nakabahagi po tayo ng katuwiran, ng righteousness, amen, ng katuwiran ng ating Panginoon, amen, na kanyang ibinigay sa sanlibutan na ito'y ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sa gabing ito, we are justified by faith, hindi sa ating sarili, mga batid, kundi sa pananampalataya sa anak ng Diyos na buhay. Amen. Inari tayong matuwid sa harapan ng Panginoon dahil sa gawa ng Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoong Kristo Jesus. Na nagbuhos ng kanyang banal na dugo para sa atin upang tayo hugasan sa ating mga kasalanan. And that's why nakakalapit na tayo sa banal na luklukan ng ating Panginoon. Kapatid, amen? Malaya na ang bawat isa, I believe. Hallelujah, na makapasok sa kabanal-banalang dako. Kung saan doon natin lamang masusumpungan ang ating lubos ng mga pangangailangan sa mga sandaling ito. That's why maging matapang tayo sa gabing ito na pumasok. Kung meron tayong pananampalataya o competent, pagtitiwala sa Diyos, na siya'y dirinig sa ating mga panalangin, why not? Amen? Na buong tapang tayo na lalapit ngayon sa gabing ito.
Hallelujah. Ano man ang ating mga pangangailangan sa gabing ito, may magagawa ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Sa kanila na matutuwid ng mga ng Diyos na lalapit ngayon sa gabing ito, ang bukas, ang tenga ng Panginoon, I believe. Amen? Sa mga panalangin ng mga matutuwid ng mga anak ng Diyos sa gabing ito. Pero sa kanila na hindi matuwid, sabihin na natin na ang kanilang mga kamay ay madugo. Sabi ron sa mga salita ng Diyos mamaya ay ating buksan, ay kailanman ang Diyos ay hindi makikinig sa kanilang mga panalangin. Ibig sabihin, hindi makikinig ang Diyos sa mga masasama. Amen po ba? Makikinig lamang ang Diyos sa mga panalangin ng mga matutuwid. And that's why, lalapit tayo sa Panginoon ngayon, mga kapatid. Hallelujah, hindi sa ating sarili na matuwid, kundi sa isang matuwid, amen, na nasa atin. Hallelujah, and that's why, hallelujah, kahit anong gawin nating mga panalangin, kung minsan, kundi sa pamagitan ng katwiran ng ating Panginoon, hindi masumpungan ang katwiran ng Diyos sa buhay natin, walang magagawa ang ating mga panalangin. Kahit napaka-effective ng ating mga words o napakaganda ng ating mga panalangin o kaya naman tinuruan tayo ng tamang pananalangin, magiging walang kabuluhan ng ating mga panalangin sa harapan ng Panginoon kung walang katwiran ng Diyos, kung hindi makita ang katwiran ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Magiging basahan ng lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Pero purihin ng Diyos, meron akong pagkakatiwala. Meron ba kayong pagkakatiwala sa gabing ito, mga kapatid? Na ang Diyos ay dirinig sa ating mga panalangin? Hindi sa ating sarili, kundi sa Kanya na nasa atin na matuwid. Hallelujah. And that's why napahalaga na manalangin na may pangunawa. Amen? Manalangin sa Espiritu ay napakahalaga. And I believe yun ang napaka-effective na panalangin, ang panalangin sa Espiritu. Dahil kailanman hindi tayo marunong manalangin, mga kapatid, sa ating sarili. Amen po ba? Kundi ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumutulong sa atin with groanings na hindi natin kayang ibigkas, pero ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumutulong. Amen? Ng mga panalangin, ng mga groanings, ng mga hibik, hallelujah, na nanggagaling sa Kanyang trono, hallelujah, sa mapagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. And that's why kung mayroon tayong Espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, the first fruit na binigay niya sa atin, ang Espiritong yan, hallelujah, kasama ng ating Espiritu, groaning, hallelujah, sa ating Ama sa langit. Praise God. Ang ating mga panalangin, I believe, ay diringgin ng ating Ama sa langit, mga batid. Dahil the same Spirit, amen, na siyang nanalangin. Pero pag isbang Espiritu, amen, I believe, hindi ito kailanman didinggin ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ang pananalangin na may pangunawa, pananalangin sa Espiritu ng ating Panginoon. Dahil kailanman, hindi talaga tayo marunong manalangin sa harapan ng Panginoon. Pero ang Panginoon ay nagturo ng panalangin, mga kapatid, amen? May mga formula pa nga ng mga tinuturo kung paano manalangin. Pero kung hindi sasabayan ng Espiritu ng Panginoon, ng ating mga groanings, ang ating mga prayers, magiging hindi effective ang ating mga prayers. Pero sino may mga karanasan na rito pag nanalangin kasama ang Espiritu ng Panginoon, minsan hindi natin alam kung anong oras na. Amen? Minsan pinipigilan na lamang natin dahil ayaw natin tayo maabala. Pero napakainam na huwag natin pigilan ng Espiritu ng Diyos. Pag kumilos sa ating kalagitnaan, pag tayo umibig na sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Dahil I believe ito na ang panahon natin tayong maglumakad o maglumagak ng lagi sa pananalangin. Watch and pray. Be sober
and watch and pray sa ating panahon dahil di natin alam ang bawat sandali ng ating mga buhay, mga kapatid. Kung hindi tayo magbabantay, baka isa tayo sa mga taong mag-aalinlangan at mga ngamba sa huling panahon ito. Pero thank God sa mga paalala, thank God for the Word of God na hindi tayo pinapabayaan. Amen? Laging nagpapakain ng Diyos sa atin upang tayo maging malusog. Amen? Tinuturuan na niya tayo laging maghintay, patiently, katulad ng inawit natin kanina, upang tayo, di ba, umakbang, tumakbo, hindi mangimagod. Amen? Sino na ang napapagod sa paglilingkod sa Panginoon? Siyempre, hindi tayo magsasabing napapagod na tayo, pero sometimes, di ba, ang laman talaga ay talagang pabulusok ito, mga batid. Walang, lagi itong hihila sa atin, pababa. Pero buhay ang Diyos kung andyan ang Espiritu ng Diyos na magkikuwiken. Hallelujah! Magpapatuloy tayo, maglilingkod na nagagalak, anuman ang mangyari. Anuman ang ating kalagayan. Hallelujah! Magpupuri tayo, sasamba tayo sa ating Diyos na buhay. Luluwalhatiin natin siya. Ipapakilala natin siya na siya'y dakila, higit sa lahat ng mga bagay. Purihin ang Panginoon. Siya lang ang aking uunahin. Siya lang ang aking paglilingkuran ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Amen. Amen. That's why habang tayo malakas, pupurihin natin ang Panginoon. Amen. Paglilingkuran natin ang Panginoon dahil hindi na natin lakas ito, mga batid. Ito'y lakas na ng ating Panginoon. Amen. Talagang hindi tayo makapagpapatuloy kung physical lamang ating sasandigan. Amen. Manghihina tayo sa mga karamdaman na pinahintulot. Common na yan sa lahat ng tao. And that's why sa ating context na ating binasa, sabi rito, mga batid, praise God, balikan natin. Sa verse 13, is anyone among you in trouble? Or afflicted, sabi ron? He should pray. Is any among you afflicted? Let him pray. Praise God. Sino ang maraming trouble dito sa buhay natin? Alam nyo ba na ang pananampalataya ay talagang kasama ang mga troubles? Amen? Ang mga afflictions, kasama talaga yan sa paglilingkod, mga batid. Kaya nga si Paul ay nagpaalala kay Timothy as a good soldier of Christ ay dapat marami talagang trouble, maraming affliction na daranasin. 2 Timothy chapter 2 verse 3, endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. So marami talagang hirap, hardship. You see? Kasama talaga yan sa paglilingkod sa Panginoon. Sino ang mga buting sundalo ng Panginoon sa gabing ito, mga batid? Hindi po easy, good, lucky ang ating paglilingkod. Marami talagang hardship na daranasin. Amen? Maraming trouble, maraming affliction. Hallelujah! Maraming paghadlang ang kaaway. Pero tinuruan tayo ng salita ng Diyos na tiisin ang lahat ng mga bagay sa biyaya ng Panginoon. Dahil ang lahat ng mga pinahintulot ng mga hardship, mga trials, ay laging may dahilan ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y laging may dahilan upang tayo palakasin sa pananampalataya. Dagdagan ang ating karakter sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Turuan ang ating karakter sa paglilingkod sa Panginoon. That's why in tribulation, sabi ron, idagdag ang mga patience, character, good character. You see? Marami talagang hardship na pinahintulot ang Diyos. Kaya nga sa Book of Acts, yung ating babasahin sa Acts chapter 14, verse 22, dito masumpungan natin mga salita ng Diyos na nagpapalakas sa mga kaluluwa ng mga disciples
na nag-encourage sa kanila na magpatuloy sa pananampalataya at tinuturuan sila na we must enter the kingdom of God through much trouble. You see? So kasama talaga, mga kapatid, sa maglilingkod, ang mga troubles sa buhay na ito. Tribulation. Hindi ba kayo nagagalak na tinuturuan na tayo ng Diyos na magtiis? Upang mas higit na ating manamnam yung mga bagay na mga pangako ng Diyos sa mga darating. Amen? Yung 1,000 kapayapaan. Amen? Na ating i-enjoy sa mga darating ay ma-enjoy natin ng lubos. Kung sa panahon natin ngayon, sa ating mga mata, sa physical natin, hindi natin lubos nakikita ang lubos na kapayapaan. Merong lubos na naghihintay na kapayapaan na pinangako ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Kung sa paglilingkod natin sa mananampalatayang ito, maraming tribulations, maraming tiisin. Ay, pansamantala lamang yan, mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos. Amen? For a moment. Pero yung naghihintay sa atin na kaluwalhatian ay hindi kasasapat, hindi makakatumbas sa mga bagay nating tinitiis ngayon. Totoo, marami tayong tiisin. Kailangan natin magpagal. Kailangan natin magpawis. Kailangan talaga. Pero yung pre-gift na binigay na sa atin ng Panginoon, hindi natin pinagpagalan yun. Pre-gift nga, di ba? Binigay sa atin ng Panginoon na ating sinampalatayanan. Purihin ang Diyos. Hallelujah, kahit maraming troubles. Ang Diyos ay nagbibigay ng kagalakan, kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na pinahintulot ng ating Panginoon. Salamat sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya nga in troubles, ano ang ating gagawin? Napakainam na tayo'y manalangin sa Panginoon. Lumapit sa ating Diyos, amen? At ibagkatiwala sa Kanya, hingin ang Kanyang guidance. Turuan tayo kung paano natin mapagtagumpayan. Bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Amen? O kung paano natin i-handle ang mga sitwasyon sa buhay natin. Amen? Yung ating mga plano, yung ating mga ginagawa. Give us, God will give us wisdom. Bigyan tayo ng Diyos ng wisdom kung paano i-handle ang mga sitwasyon sa buhay natin. And tapat ang Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ni James, sa James chapter 1, verse 7 yata yun, di ba? Na pag humiling tayo ng wisdom sa Panginoon, ay pagkakaloob niya ng malaya. You see, tignan lang natin saglit, sabi ron. James chapter 1, sabi ron, but verse 6, verse 5, but if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally. So, ang Diyos ay nagbibigay ng malaya, mga kapatid. And upbraided not. Hindi niya ito, di ba, binabawi. And it shall be given. Pero sabi rito, verse 6, but let him ask in faith, not wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. You see? Kaya pag tayo hihingi sa Panginoon, pag tayong mag-alinlangan. Hallelujah. Amen? Kundi hingin natin ito sa mamagitan ng may pananampalataya. Praise God. So samahan natin ng pananampalataya yung ating mga prayers. Dahil dito mamaya ay makikita natin na napakainam ang isang effective na prayer ay napahalaga. Pray may kasamang pananampalataya. Amen. Dahil kung di natin sasamahan ng pananampalataya ang ating mga pananalangin sa gabing ito, siyempre walang gawa. You see, magiging baog ang pananampalataya. Pero I believe buhay ang pananampalataya na ating tinanggap. Amen? That's why yung pananampalatayang yan ay nagmumove from faith to faith. You see? From faith of Abraham hanggang sa kanyang mga anak, ng mga pangakong anak hanggang sa ating panahon. Praise God. Ang pananampalatayang yan ay nakarating sa ating panahon.
ibig sabihin, buhay na buhay ang pananampalataya ni Abraham na kanyang tinanggap hanggang ngayon. At yung pananampalatayang yun ay binilang sa kanya ng katuwiran ng ating Panginoon. Ay, hindi pa siya gumagawa, mga kapatid, pero nang siya ay sumampalataya sa Diyos, ibinilang na sa kanya na katuwiran. Hallelujah! Dahil nakita na ng Diyos ang katapatan ni Abraham na yung kanyang iniling sa Panginoon. Hallelujah! Na ipinangako ng Diyos, may obedient spirit si Abraham. I believe na ito'y gagawin niya kahit gaano kahirap ang kahilingan ng Diyos na kanyang gagawin, na ihandog ang kanyang nag-iisang anak na ipinangako ng ating Panginoon na kanyang hiniling na ibinigay ng Diyos sa kanya. Praise God. Dahil alam niya ang Diyos ay buhay, ang pananampalataya niya ay buhay sa Diyos. Amen. Yung pananampalataya ni Job ay andun. Kung ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang bumawi, purihin ang Panginoon. The same faith, nagpatuloy hanggang kay Job. Yung pananampalataya ni Abraham, humakbang ng humakbang. Hanggang sa ating panahon na tayo dinatnan ng kanyang salita. Sa huling panahon ito, ating ini-enjoy ngayon ng mga katuparan. Ang buhay ng salita ay ating ini-enjoy sa ating panahon sa kanila na sumasampalataya. Amen. And that's why ang Diyos ay laging dumirinig ng ating mga panalangin. Ini-enjoy natin ng Diyos ay dumirinig ng panalangin. At walang imposible sa Diyos. Dumirinig siya, gumagawa siya. Amen. Dahil nakita niya yung pananampalatayang yun buhay, ang katuwiran, hallelujah, ng Diyos. Na kay Abraham nagpatuloy hanggang sa ating panahon ng katwiran na yan, na pangako ng Diyos, naganap sa ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil sa isang matuwid, ay tayo naging matuwid sa harapan ng Panginoon at sa pananampalataya sa pamagitan niya. Sinampalatayan na natin ang gawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, nang sinabi niya, it is finished. Hallelujah! Hinanda na ang Panginoon ng lahat ng ating mga pangangailangan. You see? So, in good times and in bad times, makikita natin, mga batid, na napakainam kung ano ang dapat nating gawin. Kung mayroon tayong mga troubles, may mga pangangailangan, may mga karamdaman, napakainam na tayo'y manalangin sa Panginoon. Amen? Mamaya isa-isahin natin yung mga sinabi ni James, mga encouragement ang dapat nating gawin upang humarap sa ating Diyos. Napakainam ng Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang salita, mga kapatid. Siya pa rin ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Amen? Nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon! Oh, glory to Jesus! Kaya dito si James ay napakainam ang kanyang mga pangungusap. Si James na apostol ng ating Panginoong Kristo Jesus ay nakita niya ang kalagayan natin sa huling panahon na daranas tayo ng mga troubles. Pero salamat, tinuruan tayo ni James kung ano ang dapat nating gawin. Amen? Hindi dapat magmukmok. Hindi dapat mawala ng pananampalataya. Pag may encouragement na pumaroon tayo sa gawain kahit wala tayong may ambag, nawa ang pananampalatayang yun ay hindi pa rin mawawala sa ating mga puso. Dadalo ako sa gawain, Panginoon, hindi ako mahihiya sa aking Diyos na buhay. Buhay ang aking Diyos. Huwag tayong mahiya sa mga anak ng Diyos na walang-wala tayo. Napakainam nga na magtapat, di ba? Dahil meron tayong tapat na Diyos. Nakakalam ng ating kalagayan. At siya ay upbraided not. Amen? There is no shadow of turning sa mga pangako ng Panginoon. Hindi niya kailanman babawiin ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Kung lubos tayong tatayo, may magagawa ang Diyos.
Oh, glory to Jesus. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Yes, nakakalungkot kung minsan ating maririnig mga anak ng Diyos. Minsan sinusubok tayo sa ating pananampalataya. Sa mga bagay lang, minsan na napakaliit, mga troubles, mga pangangailangan sa buhay na ito. At naipagpapalit natin ang gawain ng Diyos, ang pakikinig ng mga salita ng Diyos. Na which, para sa atin, napakahalaga nito. Para sa atin, sa panahon natin, mga batid, ang mga salita ng Diyos. Amen? Bama't kung minsan, meron tayong mga kinakauhawan. Diba? Napakahirap, napakainam ng mga pangangaral ng Diyos. Kanino ba tayo nauuhaw? Sabi ni David, nauuhaw ako sa aking Diyos. Amen? Katulad ng isang uhaw. Uhaw na usa na nauuhaw sa isang brook, sa isang tubig na buhay. Ganun ang aking kaluluwa, O Diyos. Nauuhaw sa iyo, O Diyos. Meron ba tayong pagkauhaw sa Diyos, mga kapatid? Pagkauhaw sa Diyos, pansinin ninyo. Si David, hindi niya kinauhawan ng mga bagay sa buhay na ito sa libutan. Ang lubos niyang kinauhawan ay ang Diyos. Dahil marami siyang karanasan sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Hindi mahigitan yung mga karanasan niya sa Diyos. And that's why nang siya may maraming troubles na dumating sa buhay niya, na mahiwalay siya sa presensya ng Diyos. Ano ang kinauhawan niya? Ang presensya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang kanyang kinauhawan. Ang gawa ng Diyos sa buhay niya. Hallelujah. And that's why kung meron tayong karanasan sa Diyos na buhay, wala tayong hahanapin. Pag dumating ang mga troubles sa buhay natin, wala tayong hanapin kundi ang Diyos. Ang Diyos na nagparanas sa atin ng isang lugmok kuminsan, pero mayroong kamay ang Diyos na umahawak sa atin. Hallelujah! You see, ang karanasan ni David, hindi niya kinauhawan ng kayamanan. Hindi niya hiniling yun. Si Solomon hindi niya hiniling. Wala yun. Ang kailangan nila, ang wisdom ng Diyos, ang karanasan sa Diyos. And that's why, para sa akin, mga batid, walang dapat tayong kauhawan sa Panginoon ngayon, sa ating panahon, kundi ang gawa ng Diyos. Yung mga dakilang bagay pa na gagawin ng Diyos. Sumasampalataya ba tayo na may mga dakilang gawa pang Diyos na darating sa buhay natin? Dahil kung mananatili tayo sa ganitong kalagayan, hindi tayo mauuhaw. Pero para sa akin, may kauhawan. May hinahanap ako, may hinahanap kayo na lubos na paggawa ang Diyos. Pero minsan, napakasimpleng gawain. Minsan walang mga parang makita nating amen. Wala tayong makikitang sigawan. Pero yung Espiritu ng Diyos ay dumadaloy. Napakasimple ang kanyang paggawa. Hinahanap niya yung mga mananampalataya na may kauhawan sa kapangyarihan ng Diyos. Sa lubos na paggawa ang Diyos. Pero minsan napipigilan, mga kapatid. Pero hindi nagkulang ang Diyos. May mga anak ng Diyos pa rin. May mga matutuwid na mga anak ng Diyos pa rin na tinaniman ng buhay. Hallelujah, na salita ng Diyos. Na umuusbong sa kanila ang salita ng Diyos. Amen. At ito'y naghahanap, sumisibol. Naghahanap ng liwanag. Naghahanap ng higit pang presensya ng Diyos na kumilos sa kanilang mga buhay. At sila'y naghihintay. Naghihintay sa mga paggawa ng Diyos. And that's why wala tayong magagawa kung minsan, Lord, mangyari ang iyong kalooban. Yun lang ating dalangin minsan. Huwag ang amin.
mangyari ang iyong kalooban. Maghihintay kami, Panginoon. Sino ang naghihintay sa mga gawa pa ng Diyos na gagawin sa huling panahong ito? Maghintay tayo dahil may gagawin ng Diyos. May ibubuhos pa nga ang Diyos ng mga pagpapala na hindi natin inakala. Meron pang isang kamao ng isang ulap na nakikita ni Elijah. Darating na, hallelujah. Sa ikapitong pagtingin ng pananalangin niya, ay nakita niya mayroong isang kamao ng ulap. At nakita niya may dakilang pagbubuhos ang Diyos sa ikapitong sandali. Hallelujah. Nasa ikapitong panahon na tayo, mapatid. And I believe narito tayo sa panahon na ilulubusin ng Diyos ang kanyang pagbubuhos. The latter rain. Diba? Ang unang ulan at ang huling ulan ay pagsasamahin ng Diyos na ibubuhos sa ating panahon. Hindi natin iaakalain yan. And I believe ang Iglesia ng Diyos ay nananahimik sa ating panahon, nagpapapuno sa mga salita ng Diyos na sa kukun. Amen. Naghihintay. Nakikinig sa mga pangungusap ng Diyos sa isang place, sa isang lugar na napakainam, sa isang lugar na ibinigay ng Diyos, kung saan na matatagpuan natin o ay makikita natin ang presensya ng Diyos, ang matatagpo natin ang ating kasintahang lalaki. At doon siya nangungusap ng mga simpleng mga salita in a silent voice, a simple voice. Amen. Sa kanyang bride, sa huling panahong ito. And that's why I believe ang kanyang iglesia ay naghihintay lamang. Amen. Nagpapapuno lamang ng mga salita ng Diyos upang siya ay lumakas ng lumakas, upang maging handa sa pagbubuhos ng dakilang pagbubuhos ng kapangyarihan ng Diyos sa huling panahon. Hallelujah. And I believe, isa kayo, isa ako, sa ganong may kauhawan sa huling panahong ito. Hindi nawawala ang ating kauhawan, mga batid. Sa Diyos na yan na buhay, ng kanyang pagkilos ay hindi kailanman nawala. Ito'y nananatili at gumagawa, kumikilos sa ating panahon. And that's why may ginagawa ang Diyos sa ating panahon. May pagkilos ang Diyos na minsan hindi natin nakikita. Kung hindi tayo magiging spiritual, hindi natin lubos, maunawaan, at makikita ang mga pagkilos ng Diyos. Pero kung ating idadalangin na buksan ng Diyos ang ating mga mata ng pananampalataya, ay makikita natin ang mga gawa ng Diyos na kamangha-mangha sa huling panahong ito, na meron palang hinanda ang Diyos. Maghintay lamang tayo. Huwag tayong manghimagod. Amen? Maghintay tayo sa gagawin ng Diyos sa huling panahong ito. You see, salamat sa mga pagtuturo ng Diyos. So in troubles, in affliction, ay napakainam na tayo lumapit sa Panginoon. Huwag tayo lumapit sa kung sino, kanino man. Napakainam na lumapit tayo, manalangin tayo sa ating Diyos na kilala na ating pinaglilingkuran. Amen? Yun yung panalangin. Ibig sabihin ng panalangin, yung lumalapit tayo sa isang divine, hallelujah, divine God, isang Diyos na makapangyarihan na ating nakilala sa ating buhay, na mayroon tayong karanasan na siya ay, hallelujah, na tumutugon ng ating mga panalangin. Ang panalangin na ang ating mga request, ang ating mga solemn request, ay ang Diyos ay dumirinig. Ang prayer is an act of communicating o communication sa ating Diyos. Kaya napakainam, kung wala tayong fellowship sa Panginoon, ay hindi natin lubos ma-enjoy ang mga dakilang gawa ng ating Panginoon. Kaya si James dito ay patuloy niyang inihimok tayo na laging manalangin sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, anuman ang kalagayan. Amen? Afflicted ba tayo, sabi ni James? Manalangin tayo sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. And I believe, ang bawat isa rito sa mga sandaling ito ay hindi lang, balikan natin ang ating verse na binabasa.
Kaya nga in good times and in bad times, sabi rito, kaya nga kung tayo ay masaya, ay magpuri tayo sa Panginoon. Sabi rito, di ba? Balikan natin ang ating binasa kanina. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry or is any happy? Let him sing psalms. Amen. Sino masaya sa gabing ito, kapatid? Umawit tayo na may pagpupuri at masaya sa presensya ng Diyos. Amen. And that's why may bahagi ang ating gawain ng mga, di ba? May bahagi ang ating gawain ng pag-awit. Kaya kung ano man ang ating kalagayan, ay napakaina kahit hindi tayo masaya. Napapaawit tayo, then nagiging masaya na rin tayo. And that's why, di ba? Kung tayo masaya sa gabing ito, let him sing psalms. Umawit tayo ng mga awiting papuri sa ating Diyos na buhay. Singing with grace in your heart, singing to the Lord. Making melody in your heart, singing to the Lord. Sabi ni Paul sa Colossians, sa Ephesians, sandot yun. Amen? You see, mahalaga rin pala ang pag-awit. Sabi nga ni Paul, yung pag-awit na naiintindihan natin, ang ating inaawit. Dahil napahalaga, pag ating naintindihan yung mga lyrics ng ating mga inaawit, ay ito'y magbibigay sa atin ng kagalakan sa ating mga papuso. At ito'y magdadagdag sa atin upang patuloy pa nating luwalatin ang Diyos. Hallelujah! Siya'y buhay at aawitan natin siya. Pupurihin natin siya. Amen. Habang ako'y may hininga, ako'y magpupuri at aawit sa Diyos. Purihin ang Panginoon dahil ang aking puso ay pinagalak ng aking Diyos na buhay. Hindi niya ako pinabayaan in trouble. Amen. Kahit anong kalagayan, tinuruan tayo ng Diyos na magpasalamat sa lahat ng bagay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ephesians chapter 6, verse 18, yung sinasabi ko sa inyo kanina, buksan natin saglit, paki-post. Amen? Praying always with all prayer and supplication in spirit. Yan ang napakainam na dapat natin gawin, mga kapatid. Not just a prayer, but always with prayer and supplication. Yung talagang with groanings, pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon na hindi natin malirip. Ito yung tumutulong sa atin, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah! Tulungan tayo ng Diyos kung paano manalangin sa Espiritu. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Saan ba yung singing? Tuloy natin. Okay, nasa 18 yata yun, di ba? Yung sinabing 5:17. Okay. Mali pala yung aking chinat down. Pero andun yun. 5, I think in 5, chapter, yes. Singing with psalms, sabi ron, kung yung naalala ko lang yung verse na yun, sa Ephesians chapter 5. Buksan natin saglit sa Ephesians chapter 5. Andun yan. Giving thanks always. Okay. 18. 19. 5:19. Speaking to yourselves in songs and hymns and spiritual songs. Spiritual songs, tingnan ninyo. Singing and making melody in your heart to the Lord. Giving thanks always, verse 20, for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You see, napakainam na meron tayong laging awit sa ating mga puso. Hymns, mga hymnals. Yung mga spiritual songs. Pansinin ninyo, spiritual songs. Ano kaya ito mo, batid? I believe yung mga spiritual songs, alam ninyo, yung laging encouragement ng ating mahal na pastor, hymns, mga spiritual songs,
yung mga songs na nakabase sa mga salita ng Diyos. Makikita ninyo yung awit na andun, yung nag-encourage sa mga salita ng Diyos, makikita natin andun, nagpapaalala sa atin. And I believe yun yung magpapalakas sa atin, sa ating spirito, mapatid. Amen? Ito yung magdadala sa atin ng inspirasyon sa Panginoon. Hallelujah! Upang lubusan pang magpuri at magsamba sa Diyos. Kaya turuan tayo ng Diyos na pumili ng mga awitin na may mga, di ba, may laman. Sabihin natin na may pagsamba sa isang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God. Speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Making melody, ibig sabihin nagagalak. Praise God sa Panginoon. You see? Kaya sabi ni James, sino man nagagalak sa inyo ay umawit sa Panginoon. Amen! Sino ang marunong umawit sa Panginoon sa gabing ito? I believe marunong tayo lahat umawit sa Panginoon. And that's why kung may portion ng awitan, samahan natin, lahat tayo ay umawit. Amen! Amen po ba? Napakainam. Mga kapatid, ito yung aking laging in-exercise sa akin pag panahon ng awit. Gusto kong ibigay sa Panginoon. Aawit din ako sa Panginoon. Hindi lang yung basta aawit, andito ka, parang sumasabay ka lamang. No! Dapat naintindihan natin, mga kapatid, ang ating pag-awit. Kung talagang kayo'y nagagalak sa Espiritu ng pagkilos ng Panginoon, sasabayan ninyo ang lahat ng himno ng awit. Amen. Amen. Sasamantalahin natin ang pagkakataon. Nanamnamin natin ang bawat lyrics ng awit. Sasabayin natin ang pagsamba sa Diyos na buhay. That's why sinasabayan natin with our lips, with our mouth, kasama yan. Isisigaw natin ang papuri at awit sa Panginoon. Oh my! Kung tayong lahat ganun ang kalagayan, mga kapatid, titiyakin ko sa inyo, napakainam pagmasdan, napakainam pakinggan. Amen? Kung lahat tayo may kagalakan na umaawit sa Panginoon, hindi yung pagdating natin dito, parang nagpapakiramdaman pa tayo. Amen? Parang hindi natin lubos na nanamnam yung mga awit, yung mga, you see, napakainam na exercise natin. Tayong lahat ay umawit sa Panginoon. Sabi nga ng awit, amen? Umawit ng mga makalangit na papawi. Lahat tayo ay umawit sa Panginoon. Magbuka ng labi. Pagbuka ng labi, ibig sabihin, naririnig. Amen? Naririnig. Kaya na-exercise ko ang sarili. Kahit wala ako, hindi ako nag-MC, nagsusing leader, sumasabay ako ng malakas na papuri sa Panginoon. Umaawit ako sa Panginoon. Magagawa niyo ba yan, mga kapatid? Ay, napakainam, manapakainam. Okay, is any happy? You should sing songs. There are times when believers experience relief. Diba? Danas tayo minsan ng ganitong pagkakataon na, diba, nakakaranas tayo ng relief sa ating mga kalagayan. Minsan kung nag-aalinlangan tayo, may mga karamdaman tayo, ay nariyan, pinapagaling tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga troubles natin ay nawawala sa presensya ng ating Panginoon. Pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Pag napipil natin, maraming mga burdens. Hallelujah. Pag tayo'y nasa presensya ng Panginoon at umaawit na tayo dahil ang kagalakan na yan ay talagang hindi na mawawala sa atin, ito ibigay ng ating Panginoon. Praise God. Nalulubos ang ating kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. So in good times, let's sing songs, mga kapatid. Sing praises to the Lord. Amen? Hindi lang sa troubles. Hindi ibig sabihin ni James na pag may troubles na tayo, hindi na tayo aawit sa Panginoon, hindi na tayo maging masaya.
Kaya nga, in everything, give thanks, di ba? For this is the will of God concerning you. Tinuruan tayo ng Diyos na kahit anong kalagayan ay nailalagay pa rin natin yung sarili natin kahit maraming mga troubles, mga burdens ay naiharap pa rin natin ang ating sarili na consistent sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo napapadala na sabi ng ating mahal na pastor ng mga emotions natin na madali tayong nawawala sa ating linya, sa ating katayuan kuminsan at nadadala tayo ng emotion, ng mga troubles sa ating paligid, yung ating mga burdens ay nahihila tayo. Imbes na nandito na tayo sa presensya ng Panginoon, na mag-enjoy tayo, amen? Na magpuri ang magpasalamat sa Panginoon. At enjoy natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Enjoy natin ang salita ng Diyos. You see, in good times and bad times, nuruan tayo ni James na laging magpuri sa ating Panginoon. Okay? Colossians chapter 3, yung binasa ko kanina, verse 16 and 17, pero hindi natin babalikan na dahil ang oras ay hindi magpapaintulot na, mamatid. Nasa una pa lang tayo, so samantalahin natin. So verse 14, is any among you sick? He should call for the elders of the church, and they should pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Amen. Ito minsan ay hindi natin na-exercise, mga kapatid, pero ito yung salita ng Panginoon. Sumasampalataya ba kayo, mga kapatid? Itong verse 14 na ito, na kung sino man ang may makaramdaman, sick, I think may nabasa ko na yung sick dito, yung Greek word ay yung grievous na ill o nakaramdaman talaga, yung ibig sabihin yung talagang hindi na makabangon. Kung may mga pagkakataon na ganun, mga kapatid, at mayroon tayong leading na binigay ng Panginoon na tawagin ng mga elders o ating mahal na pastor na napakainam, hallelujah, na ito'y linagay ng overseers sa ating kalagitnaan, yung elders, mga overseers, sa church, lalong-lalo ng ating mahal na pastor, ay napaka-inam na exercise natin ito dahil salita ito ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Kung may mga karamdaman, huwag tayong mag-atubili na tumawag. Hindi sa 911, ha? Walang 911. May 911 ba dito sa Pilipinas? Meron yata eh. Meron daw, sabi ni... Okay? Hindi po. Ang sabi ni James, let him call for the elders of the church. Ibig sabihin, let him call sa mga spiritual, sa iglesia. Ito'y biblical, mga kapatid, na hindi natin na-exercise. Sabi ni Paul, gawin natin ito kung luluubin ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung mga basic principles, yung pagpapatong ng kamay, diba? Pagpapagaling na may sakit. You see, basic lang yan sa harapan ng Panginoon. Pero kung luluubin ng Diyos, pinahintulot ng Diyos. And I believe, pinahintulot ng Diyos sa ating kalagitnaan. And it is common sa lahat ng tao na nagkakasakit. Lahat tayo nagkakasakit. Amen po ba? Lahat tayo may karamdaman. Huwag tayong mag-atubili, huwag tayong, di ba, huwag natin sayangin ang mga pagkakataon. Kung linid tayo ng Espiritu ng Diyos na tumawag ng elder, ng isa na mananalangin, ay napakainam, mga kapatid. You see? Amen? Is any among you sick? So nagtatanong dito si James, mga kapatid. So talagang may karamdaman. So napakainam din kahit sa mga simpleng mga panalangin natin, sinusulat natin, ay napakainam din. Na sama-sama natin dinadalangin sa Panginoon. That's why laging nagpapaalala ang ating mahal na pastor, isulat, then ating babasahin isa-isa, then isama sa prayers. Itataas natin sila mamaya. Dahil malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid na tao. Mga pangyarihan ng panalangin ng isang matuwid na anak ng Diyos. Sumasampalataya ba kayo, mga kapatid? Ito'y salita ng Diyos. Huwag natin lagpasan. Amen? Yung signs and wonders, ito'y susunod sa mga believers, mga kapatid.
signs shall follow them that believe. Amen po ba? Ito yung salita ng Diyos. Kung luluobin ng Diyos, gagawin natin. Kung linilid tayo ng Espiritu ng Diyos, gagawin natin. That's why wag tayong mag-atubili. Diba? Kung may pagkakataon, natatawag tayo ng elders upang manalangin sa may sakit at i-pray over, then anointing him with oil. Mga kapatid, ang Diyos ang nagpapagaling, hindi yung tao. Ang Diyos ang nagpapagaling, hindi yung oil. Bahagi lamang yun, mga kapatid, na ipinapagawa ng salita ng Diyos. Tanda na ikaw ay sumasampalataya. Amen po ba? Ito'y bahagi ng salita ng Diyos na dapat natin gawin at huwag kalimutan. Pero minsan ay nakakalimutan natin. Nakakalungkot, mga kapatid. Nakakalungkot. Dahil marami na tayong karanasan na ganito, imbis na minsan unahin natin ang mga spiritual na tao na manalangin para sa atin, o idulog sa iglesia, ay minsan nauuna pa ang doktor, nauuna pa ang mga hindi mananampalataya. Pero napakainam, mga kapatid, ito'y napakainam na pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating panahon. Samantalahin natin. Amen ang mga pagkakataon. Pray one with another. Amen? Anointing him with oil in the name of the Lord. Ibig sabihin, gawin natin lahat ito sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Dahil sa pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan. Amen? Ano man ang hilingin natin sa pangalan ng Panginoon ay ipagkakaloob ng Panginoon. Sumasampalataya ba kayo, mga kapatid? And that's why pag may mga dalangin tayo na may mga karamdaman, sampalatayanan natin. May magagawa ang ating Panginoon. Ilapag natin sa pangalan ng Panginoon. Hindi tayo kundi sa Diyos na nagpapagaling, mga kapatid. Amen? Praise God. Praise God. Hindi tayo, pero may ginagamit talaga ang Panginoon. Minsan, dito pumapasok yung gifts of healings. Kung meron tayong kilala sa ating iglesia na mayroong gifts of healing, why not? Lumapit tayo. Amen? Kapatid, idalangin mo ako, idalangin mo ang aking kapatid, idalangin mo kami. You see? Patungan mo kami ng kamay. Anoint us with oil. See, ito'y biblical, mga kapatid. Sa unang panahon, ito'y ginagawa ng mga believers. Sa Acts, ginagawa ito nila Peter, nila Paul. Sa Acts chapter 9, verse 20, andon, merong pray over sila Peter doon, mga kapatid. Di na natin babasahin. Yung may karamdaman ng mga disciples, isang babae na nagagalang Dorcas, yung Tabita na Dorcas, pinanalangin nila na may karamdaman, na ito'y karamdaman na ikamamatay na, mga kapatid. Pero pinagaling, prinay over nila, mga kapatid. Ito'y pinagaling ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa Acts, maraming karanasan ng mga mananampalataya noon. Yung pray over, yung pamanalangin ng mga handkerchiefs at ipapadalala sa may sakit ay ginagawa nila sa panahon na yan. Sa panahon ni Brother Branham, ginawa niya yan, mga kapatid. Dahil malayo ang may karamdaman, hindi niya mapuntahan yung handkerchief o anong mga bagay na dala nila, pinananalangin ni Brother Branham at ipapatong nila sa may sakit at ito'y gumagaling, mga kapatid. Dahil malaki ang nagagawa ng isang matuwid. Hallelujah! Yung panalangin ng matuwid na anak ng Diyos ay malaki ang nagagawa. Makapangyarihan, in working, effective. Amen. Yung ibig sabihin doon, in working, gumagawa. Amen. Ang panalangin ng isang matuwid, gumagawa. May magagawa ang ating mga panalangin, mga kapatid, sa gabing ito. That's why pray. Huwag tayong mga tuwi, pray. Pray in spirit. Hallelujah. Pray in spirit. Okay, kulang na ang oras. Praise God. Anointing him with oil in the name of the Lord. In the name of the Lord. Ibig sabihin,
I-recognize natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Walang ibang healer kundi ang ating Panginoon. Exodus chapter 15 verse 26. I am the Lord who heals your all diseases. Amen. Ang Diyos ay laging nagpapagaling. Amen? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa Kanya, 2,000 years ago, praise God, by stripes we are healed. Ibig sabihin, hinanda na ng Diyos ang ating kagalingan. He sent His Word. He sent His Word to heal us. Ipinadala niya ang Kanyang salita upang tayo'y pagalingin. And by His stripes, we are healed. Past tense. Amen. Tapos na po ang ating kagalingan. Ano na lang po ang ating gagawin? Pray with faith. Amen. Lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya. Lubos na pananampalataya dahil hindi makalulugod sa Panginoon ang walang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please Him. Amen? Kaya lumapit tayo na may pananampalataya. And, kilalanin natin, He is a rewarder of them na humihingi sa Panginoon. Kaya niyang ibigay. Believe, kaya niyang ibigay ang ating mga pangangailangan. Amen? Huwag tayong magkatubili. Kaya ng Diyos. Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And that's why ang pananampalataya hindi nakatingin sa mga bagay na nakikita. Ito'y nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Ito'y may kapanatagan ng ating pananampalataya. Amen? May pag-asa. Buhay ang pag-asa ng pananampalataya. Amen? Praise God. May katiyakan. Tiyak niya. Praise God. Yun ang pananampalataya. Nakikita niya. Kahit hindi nakikita ng naked eye, nakikita ng pananampalataya. Yun ang tunay na pananampalataya. Gamitin natin yung sinasabi ng ating kapatid Branham, yung sixth sense. Praise God. Yung pananampalataya. Sixth sense na nakikita na ito'y realidad na ginagawa ng Diyos. Yung ating sinasampalatayanan. Amen. Verse 15. And the prayer of faith will save the sick. You see? You see? Kaya napakainam na tayo lumapit na may pananampalataya. Yung panalangin na may pananampalataya. Praise God. Napakahalaga yan, mga kapatid, ang panalangin na may pananampalataya. Dahil it is impossible to please God without faith. So I believe tinuruan na tayo ng Panginoon na manampalataya, ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng mga bagay with confidence, with fully trust in Him, na siya ay may magagawa sa ating mga panalangin. So the prayer of faith ay napakahalaga. Yan ay effective na dapat natin ilagay sa isang ingredients ng ating pananalangin. So, ibig sabihin, maraming ingredients ang pananalangin natin sa Panginoon upang maging effective. Isa na dyan ang prayer of faith. So, yung kanina binanggit ko, napaka-effective ng isang prayer in the Spirit. Wala nang hihigit dyan, mga kapatid. Ang panalangin sa Espiritu. Dahil kailanman hindi tayo marunong manalangin, siya na yung tumutulong sa atin upang kung paano manalangin. With groanings na hindi may paliwanag ang Espiritu ng yan. And I believe meron tayong karanasan yan. And I believe nararanasan ninyo yan. At nais ng Diyos patuloy pang iparanas sa atin sa ating kalagitnaan. Maging sa gabing ito ay kaya ng Diyos iparanas yan, mga kapatid. Okay? So a prayer of faith will save the sick. So ililigtas ng Diyos ang may karamdaman kung tayo lalapit ng may pananampalataya sa pananalangin. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? And the Lord shall raise him up. And he have committed sins, they shall be forgiven. So napakainam din yan, mga kapatid, na ating makita. Dahil yung tinuro ng Panginoon kung paano manalangin, alam nyo ba? Hindi mawawala yung paghingi ng tawad sa pananalangin. Yung confession sa pananalangin ay napakahalaga. Dahil kung may kasalanan
Diba? Kung minsan dahil sa sakit, hindi naman lahat ng sakit, mga batid, ay dulot ng may kasalanan o may kasalanan. May iba na dulot ito ng kasalanan, and that's why napakahalaga yung prayer natin ay sangkapan natin ng paghingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng kasalanan. And they shall be forgiven. Sabi rito, mga batid. Amen? You see, merong mga sakit na dulot ng kasalanan, pero mayroon din namang mga kasalanan na hindi dulot ng kasalanan. So, all of that ay napakainam din, lahat ay napakainam sa ating mga panalangin na mayroong laging kalakip na paghingi ng tawad sa Panginoon. Dahil totoo, lagi tayong nagkukulang sa Panginoon. Amen? Marami pa tayong kulang sa Panginoon. And that's why napakahalaga sa paglapit sa Panginoon, yung samahan natin lagi, huwag kalilimutan, bago tayo humiling ng healing sa Panginoon, humingi muna tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan at pagpapatawad. At siya'y tapat, amen, na magpapatawad sa ating mga kasalanan. And I believe, susunod na lamang pag hiniling natin sa pangalan ng Panginoon na siya'y pagalingin, ito'y papagalingin ng ating Panginoon. And that's why sa prayer na itunuro ng ating Panginoon ay andun ang paghingi ng tawad. Amen? Huwag natin kalilimutan yan. Bago tayo humiling ng mga bagay na dapat nating kailangan, huwag nating kalilimutan. Totoo, nagkukulang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga na malaman natin ang lahat ng yan. You see? Praise God. Okay, let's go on. And he has committed sin, they will be forgiven. The prayer of faith will save the sick. Ito'y napakainam na magkaroon tayo ng pananampalataya, prayer of faith. Yung confident, yung sabihin natin, lubos na pagtitiwala, trusting na ino-offer natin sa pananalangin sa ating Panginoon. Lalong-lalo na sa ganitong mga kalagayan na sama-sama tayong dumadalangin. Napakainam, mga kapatid. Amen? Hallelujah. The prayer of faith will save the sick. Okay? Ito yung prayer in full confident sa kapangyarihan ng ating Panginoon na siya'y magpapagaling ng ating karamdaman. Okay, let's go on. Magtatapos na ako. Napakahalaga ng pananampalataya, mga kapatid, sa pananalangin. Huwag natin kalilimutan yan. Maraming sinabi si Jesus patungkol dyan na kung magkaroon tayo ng isang kahit butil lamang na mustasa ng pananampalataya ay napalaking bagay ito, mga kapatid. Magagawa nito na isugba yung bundok sa dagat. Oh, napakainam, mga kapatid. Amen? Naalala ko ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 21:21, truly I say unto you, if you have faith and do not doubt, ito yung prayer of faith na dapat natin makita. You will do not only what was done to the fig tree. Ano yung nangyari sa fig tree? Nung nadaanan ni Jesus Christ na walang bunga at kanyang dinalangin, ito'y natupad, mga kapatid, na hindi na magbubunga. It will be done. Sabi rito. But also if you say to this mountain, be moved and thrown into the sea, it will be done. And everything that you ask in prayer, believing you will receive. You see? Ano man ang hilingin nyo sa prayer, believing you will receive. Amen. That's all. Amen. Okay, verse 16. Tayo magtatapos. Confess your faults one to another. Yan din ang napakahalaga, mga kapatid. And pray to one another. So napakahalaga yung panalangin ng isa't isa. Sino pa kaya dito ang nanalangin sa isa't isa? Sino pa kaya yung may pusong laging nagko-confess, hindi sa pari, Ang bawat isa sa atin, ito tinawag ni Peter na mga priests. Amen? Priests and kings. Sa Revelation, tinawag tayo. You see, ibig sabihin kung tayo mga priests, ay pwede na tayong isa't isa mag-confess. You see? In one another. You see? So napalaga yung confession, mga kapatid, sa pananalangin.
Amen? Huwag po natin kalilimutan yan. Huwag po tayong dadiretsa na manalangin. In Jesus' name, you will be healed. O ikaw ay pinagaling sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Mga kapatid, step by step, may laging require ang salita ng Diyos. May dapat tayong i-recognize sa ating sarili. Dapat tayong mayroong makita upang maging effectual, a fervent prayer ang ating mga panalangin sa harapan ng ating Panginoon. You see, confess your faults one to another dahil talagang nagkukulang tayo sa Panginoon. Laging nagkakamali. And pray one with another. Sino pa kayang nanalangin ng bawat isa? Napakahalaga po, mga kapatid. Minsan kulang na talaga tayo sa oras dahil kung isa-isahin natin panalangin sa ating tahanan, minsan sinasabi natin, Lord, ang family ni ganito, pagpalain mo ang family ng ating mahal na pastor, ang bawat bahagi ng iglesia, di ba? As a whole na lang natin minsan dahil kukulangin talaga tayo ng oras. So napakahalaga. Amen? Pray with one another. Si Paul, marami siyang karanasan yan. Pag nakikita niya ang isang iglesia na lumalago sa pananampalataya, talagang ito'y linalapit niya sa Panginoon. At may nakikita siyang may individual na pinapalago ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon, higit pa niyang idinadalangin sa Panginoon. Nararamdaman niya, nakikita niya, na dapat siyang idalangin, ang kapatid ay dapat idalangin pa upang siya'y patuloy pang pagpalain, gamitin ng Panginoon. No? May karanasan tayo niyan, may karanasan kayo niyan. Kaya napakalaga pag tayo nanalangin with another. Huwag natin kalilimutan yan, mga kapatid. Amen. Amen. At sabi doon, a righteous man's prayer is effective and powerful. Amen. Effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. In working, may ginagawa. Amen. Praise God. Okay. A prayer of a righteous person is powerful and effective. Ito ibig sabihin, a man right with God. Hindi sa ating sarili na tayo naging matuwid, kundi sa ating Panginoon. Who walk in God's ways. Yung taong lumalakad sa katotohanan, sa daan ng ating Diyos, yun yung mga totoong tao ng Diyos, sabi natin matuwid sa harapan ng ating Panginoon. If we are to be right with God, we must be count as righteous. Hindi sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon, naging right sa ating mga buhay. Siya yung naging dapat sa ating mga buhay. Amen? Hindi sa ating sarili, kundi sa isa na matuwid. Hallelujah, na namatay para sa atin. Purihin ang Panginoon. And we must live righteous. Live in obedience to His Word and to His will upang tayo pakinggan ng ating Panginoon. Dahil sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. You see? So, napakahalaga na ating makita yung isang matuwid na anak ng Diyos. Kung sino ito, kilala ninyo ang inyong sarili sa mga sandaling ito. At kung alam ninyo na kayo isa sa matuwid na mga anak ng Diyos, mananalangin tayo sa Panginoon, mananalangin kayo, ito'y may kapangyarihan. Effective ito, mga kapatid. May magagawa ang inyong panalangin. At kung may magagawa ang bawat matuwid na mga anak ng Diyos na panalangin, pagsama-samahin natin, may lubos na magagawa at makapangyarihan ang mga panalangin ng mga matutuwid na mga anak ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. And that's why anuman ang ating kahilingan sa gabing ito, may magagawa ang Panginoon. Ang Diyos ay malayo sa kanila sa mga wicked, sa mga sasama. But He hears the prayer of the righteous. Proverbs 15:29. Andun yan. He hears the prayer of the righteous. Pero yung wicked, hindi niya kailanman pakikinggan ang kanyang mga panalangin. So dito makikita natin,
Talagang ang Diyos ay nakikinig sa mga matutuwid na mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. John chapter 9, verse 31. Last na ito. Now we know that God does not hear sinners. Totoo ba yan, mga batid? John chapter 9, verse 31. But if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears them. Amen. Sino ang mga mananamba ngayon sa gabing ito sa Diyos? At gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Yun yung napakahalaga, mga kapatid. Gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Dahil maraming nananalangin, maraming worshiper, maraming sumasamba sa Diyos, pero hindi gumagawa ng kalooban ng ating Ama sa Langit. That's why nasusuka ang Diyos sa kanilang pagsamba. That's why ang Diyos ay bingi sa kanilang mga papuri. Sabi ng Panginoon, ilayo niyo sa akin ang inyong mga hain at handog. Ako'y nasusuka. Inyong mga pagtaas ng kapay ay hindi kailanman i-honor ng Diyos. Kung hindi natin gagawin ang kalooban ng ating Panginoon. That's why ito yung napakahalaga sa pananalangin, sa pagsamba sa Diyos. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. And that's why obedience is better than sacrifice. You see, yung pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon ay napakahalaga. Which I believe, kung narito sa atin ang mga bagay na ito, ang kalooban ng Panginoon, God hears our prayer. So therefore, prayer is effective. Sabi nga ng aking nabasa, not because of a great man who pray, but because of great God who gracious you. Siya na mapagbiyayang Diyos na dumirinig ng mga panalangin ng kanyang mga matutuwid na mga anak ng Diyos. God who graciously hears His people. Not because we are great. Walang great man. Si Elijah, di ba, nanalangin na hindi umulan sa 3.5 buwan, panahon ay hindi umulan. At nang siya'y nanalangin muli, ay umulan. Elijah is man, passion like we are. Ibig sabihin, katulad na ni siya, maraming kahinaan, mahina, flesh and blood. Pero nang siya'y manalangin, is not a great man. Amen? Katulad natin. Praise God. Pero I believe siya ay matuwid katulad natin sa biyaya ng Panginoon. Then God hears his prayer. Woo! Glory to God. Abraham, nang siya'y nanalangin kay Abimelech, dahil hindi sila nagkakanak ng kanyang asawa, ang kanilang kaharian, ang mga servants, mga babae, hindi nagkakanak sa panahon niyan dahil kay Sarah. Nagsinungaling sila sa Diyos at kay Abimelech. At si Abimelech ay kinuha niya, si Sarah ay kinuha ni Abimelech na maging asawa dahil nagsinungaling si Abraham. Pero ang Diyos sa mabiyaya, alam niya ang kanyang ginagawa. Di ba? Naginip si Abimelech. At pinalalahanan si Abimelech na si Sarah ay tao ng Diyos, ay asawa, may asawa. At ito'y asawa ng tao ng Diyos. At siya ay sinabihan niya ibalik dahil sasalutin ang iyong kaharian pag siya ito'y ipagpapatuloy mo. Kasi iningatan, mga kapatid, si Sarah na hindi madumihan ang asawa ng servant, ng prophet ng Diyos. At dahil doon, ay nanalangin si Abraham at sa kanyang panalangin ay dininig ng Diyos na ang mga babae doon na mga baog ay manganganak. At dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Abraham is not a great man. He's a great in faith, I believe. Amen? He's a righteous man of God. At may nagagawa ang kanyang panalangin. Maraming righteous man of God sa banal na kasulatan kung ating isa-isahin. They prayed to the Lord. David, they prayed. Job. Lahat sila nanalangin sa Panginoon. Then God hears their prayers. Sila'y matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Inaring ganap sa biyaya ng ating Panginoon.
hindi sa ating ganang sarili. And I believe, sa biyaya ng Diyos, tayo nga, mga kapatid. Amen po ba? That's why ang ating mga panalangin po ay hindi nasasayang sa ganitong mga pagkakataon. Merong ginagawa, may magagawa. At gumagawa ang ating mga panalangin. Magtagal man ito, pero gumagawa ang panalangin ng isang matuwid na anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh my, God bless you, God bless you all. Tayo manalangin, pasalamatan natin ang Panginoon. Makapangyarihang Diyos, minsan pa muli kami tuloy na nagpapasalamat sa oras na ito, sa iyong mga salita na iyong ipinahayag, Panginoon. Salamat sa iyong pagtuturo at pag-i-encourage sa amin. Buhay ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Hindi naluluma ang iyong salita. Ito'y buhay magpakailanman. Ito'y bago para sa amin bawat umaga. Ang katuwiran at kapangyarihan nito ay bago, Panginoon. Totoo ang iyong salita kung amin lamang susundin ang iyong kalooban, Panginoon. Bilang mga anak mo na naging justified, Panginoon, sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Hindi sa aming sarili, ito'y biyaya mo sa aming mga buhay na maging matuwid sa iyong harapan. At tinuruan mo kami na manalangin sa iyo, Diyos. At dinirinig mo ang aming mga panalangin. I believe, Lord, marami pa kaming mga dalangin. Marami na kaming karanasan ng mga panalangin. Tinuturuan mo pa kaming higit na lumapit sa iyo, Diyos, sa panahong ito. Dahil itong panahon na dapat kaming maglumakak sa panalangin sa iyong presensya. Bless your word, O God. Bless everyone. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. God bless you all. Palapakan natin ang Panginoon.